Hello guys, ito na no ang pinakaantay na araw ni Nanay Bibing kasi uuwi na siya sa Kaluya after sa ilang buwan niya pananatili dito sa Manila pagkatapos niya sa pag-opera sa ihang katarata. So si Nanay no, di maipinta ang pagmumukha kasi parang masaya na excited na di ko alam. So series bus pala ang aming sinakyan pauwi doon. So it 12 hours trip pala. Manila to Batangas 3 hours, tapos 3 hours din Batangas Pier to Abra de Ilog Pier, tapos another 4 hours naman for Abra de Ilog to San Jose Mindoro proper. So tagal-tagal, manginginit talaga ang iyong puwet, pero kailangan din natin magbaon talaga ng maraming snack din kasi ang biyahe nito ay nakakagutom at nakakauhaw. So ito pala sinakyan namin no pagdating sa Batangas Pier. Ang imbe si Mara. So maganda tong barko na to. May first class, may business class at saka may VIP. Magaganda ang CR, mababango at hindi siya rusty. Doon sa taas nila ang mga food choices is hindi ganun karami, konti lang. Pero pwede na kasi dyan sa trip namin yan, isang bus lang ang nakasakay at saka tatlong maliliit na sasakyan. So konti lang. Ang marami kasing sasakyan, maraming pasahero is yung pabalik papuntang Batangas. So ayan o, so ang dagat nilakbay namin yan ng 3 hours. Umalis kami alas 5, dumating kami doon ng alas 8 lang naman. So pagdating namin doon sa San Jose, ito na, nadat na namin alas 12 na. Dahil wala kaming matulugan kasi alas 12 na at wala kaming alam na na malapit. So doon kami natulog, pero kinabukasan pumunta kami agad sa San Jose Port dahil stranded naman na, agoy stranded. So nakakita kami dito sa inn na malapit. So thankfully meron no, ito pala ang Royal Harbor Inn, malapit lang siya sa San Jose Port. So kung sino man yung mga na-stranded papuntang Kaluya, papuntang Coron, or papuntang part of pwede sila doon. So after ko sila hinatid, so syempre uwi na ako balik ng Manila. Nagstay pala ako doon ng isang gabi pa kasi linggo pa sila nakasakay. Ayan, balik ng Manila, another 12 hours na naman ang tatahakin. Kapagod-pagod ka, init-init sa puwet. Pero enjoy naman, hindi masyadong punuan ang bus, malamig ang bus, at saka kung wala ka talagang baon, gugutumin ka talaga sa loob ng bus, kaya napaka-importante magbaon. Baon ko lang dyan is 4 na Spanish bread, siyempre, at saka nagbaon din ako na kakainin ko doon sa Abra de Ilog. So hindi ka naman naantukin kasi maganda yung views, very probinsya. Namimiss ko nga yung namin kasi parang sa lang din, sa Tumapik, maraming ilog, maraming kahoy, maraming sakahan. Ayan, mga bundok din. Ayun, pagkadami-daming ilog na aming na tinawid dyan. Mantasin nyo, that's a 4-hour trip from San Jose to Abra de Ilog naman. Tapos another 3 hours sa Abra de Ilog to Batangas Pier, and another 3 hours naman from Batangas to Manila. So nakarating pala ako ng Manila niyan is una na ng madaling araw. So grabe yun, pagkainit-init na ng puwet. So ito pala yung sinakyan namin no, sa Abra de Ilog, ang MB Roro 2, pero hindi siya ganun ka maganda, pero okay na, serviceable naman. Yung mga upuan nila is medyo rusty. I mean yung floor is medyo rusty, yung mga upuan naman is mga plastic, wala naman butas-butas, maganda. Pero yung comfort lang talaga dun sa CR is not so well comforted kasi alam mo na, daming pasahero namin that time. So yung iba hindi na marunong magbuhos ng madali kasi mahaba ang pila doon sa ihi lang, alis, ganyan. Pero ang mga ngamoy talaga, amoy CR. Tapos yung ibang part yan, thankful ako kasi yung ibang unahan ng mga upuan is ginagamit ata ng mga crew kasi may mga naiwan pang mga unan, kumot at saka charger. Since lubat na rin ako, umupo ako doon malapit sa may chargeran. Kaya ayun, naka-charge ako at pag uwi ng bahay, fully charged. So yun pala yung experience ko papuntang San Jose Mindoro. Makapoy gid pero pwede na.